Hello everyone! Magandang araw po sa lahat. This is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. May a-applyan na naman tayo ngayong online lending app guys. At yan ang ipapakita ko sa inyo ngayon for today's video. Ang pangalan ng loan app na ito ay MoneySnap. Legit kaya ito? Tara, sabay-sabay nating reviewin ang kanilang repayment plan. Let's go! Ito, panoorin nyo. So ayan po guys, ito po yung ads nila na dumaan sa aking Facebook account. So ngayon, puntahan muna natin ang Play Store at i-search po natin itong MoneySnap kung nandito pa po ba. So nandito pa po siya guys, ito po yun. MoneySnap Safe Credit Loan. At ang company name nito guys ay eLending Lending Incorporated. So ngayon, nahanapin muna natin ito sa mga listahan ng mga registered loan app sa SEC o Security Exchange Commission. Kung registered ba ang lending company na ito. So ito na po guys, hanapin po natin dito ang eLending Lending Incorporated. So ito po guys, nakita ko po, rehistrado pa po sila. Ito po yun no, eLending Lending Incorporated. Doing business under the name and style of Pocket Cash. Under pala ito ngayon sa pangalan at style ng Pocket Cash. So ngayon guys, i-install na natin. So ipapass forward ko lang guys ha. At ayan po, install na po siya. So ngayon, i-open na natin. So ito po ang kanilang authorization instructions. So i-click lang natin itong accept. Philippine users with good credit can apply for a loan up to 50,000 pesos. Wow, okay to ah. Interest na 0.5% at loan term na 91 to 360 days. So ngayon guys, i-click na natin itong apply. And then ilagay ko na ang aking mobile number. At ayan po, then click itong continue. At ayan po, nag-send na po sila ng verification code. Then click ko na itong continue. At ito na po ang first page na kanilang application form. Ang una po nilang hingiin ay ang ating reason for loan application. Ang piliin ko po dito ay itong business capital. Then required loan amount. So ang piliin ko po dito ay 5,000 hanggang 100,000 pesos. Do you have a credit card? Siyempre, 0 po ang ilagay ko dito. Next po ay what is your occupation? So may mga selection dito guys. Ang pipilin ko po dito ay itong teaching staff. And then click na natin itong next. Then click po natin itong allow. Click natin itong while using the app. So kailangan pang i-enable ang usage access. So i-click natin itong to open. So hanapin natin dito ang MoneySnap. So ito po, i-click lang natin ito. And then i-turn on natin itong permit usage access. So balik na po tayo doon sa form. Then click natin ulit itong next. Hingiin na po nila ang aking company name. Kung anong pangalan ng aking pinagtatrabahuan. Next is how long have you worked? So ang piliin ko dito ay itong 5 to 10 years. Tapos dito sa monthly income, ang ilagay ko dito ay 30,000 pesos hanggang 40,000 pesos para sure approved. Tapos sa payday 1, ang ilagay ko ay 15. And then payday 2, ang ilagay ko ay pizza 30. Next po ay location ng aking pinagtatrabahuan. At may pagpipilian po tayong mga lugar. At kailangan pang i-detalye ang address. And then pinutin ko na itong next. Are you married? So unmarried ang pinili ko. At sa education naman, ang pipiliin ko dito ay itong bachelor degree. Next po ay where do you live? So may mga pagpipiliang mga lugar dito kung saan po tayo nakatira. And then kailangan pang i-detalye ang ating address. You owns your property? Siyempre ang ilagay po natin dito ay own, itong parental ownership. Huwag itong rent, ibabagsak tayo nito. Next po ay hingin nila ang ating email contact.
At ayan po, tapos ko nang na-fill upan. I-click ko na itong next. Next po ay hingin na po nila ang ating mga emergency contacts. So, 2 contact persons lang po ang hingiin nila. So, ngayon, mamimili na po ako ng relationship. So, itong contact info ng aking father. Tapos, ilalagay ko ng pangalan ng aking papa at ang kanyang contact number. At dito sa pangalawa ay contact info ng aking mother. So, ngayon, ilagay ko ng pangalan niya at ang kanyang contact number. Dito sa baba ay mga optional lang po ito, guys. Pero, lalagyan ko pa rin. Pero mga random contact number lang po ang ilalagay ko dito, guys, ha. Dito sa aking backup phone number, Facebook account at Viber account. Hindi po totoong contact number ko ito. Katulad po dyan sa taas, guys. Yung mga contact number dyan na nilagay ko ay hindi po yan totoong contact number nila. Gawa-gawa ko lang po yan para hindi madidisturbo yung mga cellphone ng aking mga kamag-anak sa tuwing maniningil na po yung mga agent dito. So, patuloy po tayo. I-click na natin itong next. So, identity verification na tayo, guys. Hihingiin na nila ang aking mukha. At ayan po, magsiselfie na ako. So, auto-capture po ito, guys. Kusa lang po itong magka-capture. At ayan po, verified na po ang aking mukha. At dito sa baba, ang aking valid ID na naman. At ito po yung mga valid ID na tinatanggap ng MoneySnap, guys. UMID, SSS, passport, driver's license, PRC, postal ID, national ID, yung physical card. Pwede rin daw yung national ID na electronic at GSIS ID. So itong driver's license ang available sa akin. So ngayon pipicturan ko na ang aking driver's license ID. At ayan po, na-detect na po ng kanilang system ang aking ID number. Ngayon, pindutin ko na itong next. At na-detect na rin ng kanilang system ang detalye na nakasulat sa aking valid ID. So ngayon, i-click ko na itong submit. At ayan po, ni-review na po nila ang aking application. At ito na po ang nakalagay sa aking dashboard, guys. 1,000 pesos lang po ang in-offer sa akin. At 157 days ko raw po itong babayaran. Ang tagal na, 6 term daw po. At dito na natin masisilip at marireview ang kanilang repayment plan. I-click natin itong view more. Ay oo, 6 term nga. Pero sa unang term, kailangang mababayaran na natin itong 1,076 pesos. At 7 days lang po yan, guys. At ang 5 terms na naiwan ay tag-piso na lang po ang mababayaran. At monthly na po ang due date. Natatawa ako dito. Halatang pangluloko na naman ito. Walang nakalagay dito, guys, kung magkano ang marireceive natin. Para malaman natin, itutuloy ko ito. So, balik po tayo doon sa dashboard. And then, pipilapan ko na itong receiving account. Kung saan ko i-transfer itong 1,000 pesos kung sakaling ma-approve tayo dito. At ito po yung mga e-wallet na pwedeng pag-transferan ng ating utangin dito, guys. GCash, Maya lang po at GrabPay. So itong GCash ang pipiliin ko. And then ilagay ko na dito sa baba ang aking GCash number. And then pindutin itong confirm. At ayan po, balik na po tayo doon sa dashboard. And then pindutin ko na itong withdraw money. At ayan po, your loan application has been successfully submitted. We are currently assessing your credit. Please be patient. And the review is expected to be completed within 15 minutes. Mga after 1 hour, guys, ay nakuha ko na po ang result. At rejected po ang aking application. After 7 days pa raw ako makapag-apply ulit. At buti na lang ni-reject ako kasi mukhang delikado. Kaya mag-ingat pa rin tayo sa pag-apply sa mga ganitong klaseng ula, guys. At I'm sure wala po itong pinag-iba sa mga loan shark ngayon. At sigurado akong magbabanta naman ito o mga haras. So that's all for today, guys. Don't forget to like and share this video at huwag kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel para sa iba ko pa pong mga reviews at huwag kalimutang i-hit yung notification bell para ma-update po kayo sa tuwing may upload na naman ako. Thank you for watching. God bless us all. See you again sa next kong videos. Goodbye!